Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 237 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan nitong sina Chon Yusong at ng manlalarong si Faiden na nasa ilalim ng kontrol nitong spell na inilagay nitong Seremya. Mababakas nga ang pagkabahala sa pagmumuka nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan sapagkat kaniyang napupuna ang mabilis na progreso ng pagtaas ng kakayang tinataglay nitong manlalarong kanyang kinakarap na sadyang nagpapakawala ng mapaminsalang pag-atake laban sa kanya. Nagagawa naman niya itong madepensahan, subalit aminado nga etong si Chon Yusong na kung tatagal pa itong kanilang laban ay tiyak na maaabot na nitong individual na kanyang kinakaharap ang level na mayroon siyang tinataglay. Sandali namang napahinto ang kanyang pagninilay-nilay noong ginamit ni Teresa ang kanyang skill na Blessing of the Stars kontra dito kay Faiden na ating masisilayang labis na ininda ang pinsala ng Holy Power laban sa kanyang kasalukuyang kaanyuan. Alam nga nitong dalaga na ang kanyang kapangyarihan ang pinaka-epektibong panlaban kontra dito sa itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan ni Faiden. Subalit kapwa nababahala din silang dalawa ni Nona dahil sa tuwing ginagamit niya ito laban sa lalaking manlalaro ay kapwa naman dumaranas ito ng matinding pasakit. Nakadarama na nga ng awa etong kanyang alter ego para sa kinasasadlakan nitong si Faiden, na ngayon ay marahil masasabi niyang nasa pinakaayaw sana nitong mangyari sa kanyang sarili at nais lamang ipagkaloob na dito ang isang marangal na kamatayan. Agad naman siyang pinigilan nitong si Teresa sapagkat patuloy pa rin itong naniniwala na magagawa nilang maibalik ang dating pagkatao nitong lalaking manlalaro. Maya-maya pa ay may ingay na nalika mula sa hagdan malapit sa kaniya, kasabay ng pagbagsak nitong walang malay na si Maria sa lapag na talagang ikinabigla nitong dalaga. Patuloy namang nasa ilalim pa rin nitong kontrol nitong Seremya ang kaisipan nitong si Faiden at iniisip na isang panibagong nang himasok etong walang malay na babae at kapwa ito ang kanyang nais na punteryahin sa kasalukuyan. Nabahala naman etong si Chon Yusong sa aksyong isinagawa nitong si Faiden at agarang nagpakawala ng isang malakas na pag-atake. Subalit madali lamang niya itong naiwasan sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas patungo sa kinaroroonan nitong dalawang babae. Matagumpay naman siyang nadepensahan at napigilan nitong si Teresa. Ngunit do'y nagawa naman nitong hawakan at itapon papalayo ang kalasag na pagmamay-ari ng dalaga. Habang binalot nga ito ng matinding takot sapagkat etong walang malay na si Maria ay plano na nitong ipadala ng tuluyan patungo sa kabilang buhay gamit ang matalim nitong sandata. Literal na nagimbal etong si Teresa sa kanyang nasisilayan habang eto namang si Nona ay agarang nag-alok sa kanya ng tulong at handa siya aniyang umako para sa bagay na hindi kayang sikmurain at gawin nitong dalaga. Dagdag pa nga nitong kanyang alter ego na pwede niyang isisi sa kanya ang magiging resulta ng posibleng mangyari dito kay Faiden at tatanggapin niya ang bagay na ito. Subalit sinagot naman siya ni Teresa na masaya siyang marinig ang nasabing payag mula kay Nona, subalit ayos lamang siya. Sapagkat katulad nga daw ng naging payag sa kanya ni Jinyuk sa nakaraan na sadyang darating ang ganitong klase ng mga senaryo na hindi niya magagawang maiwasan. Ang mga itong araw ang posibleng maging rason upang hindi na niya magawang makasama etong binata sa pagtahak sa mas mataas na palapag ng tore kung hindi niya magagawang lagpasan. Kaya't bagamat hindi pa niya tukoy ang kasagutang kinakailangan, ay literal namang kinakailangan niyang protektahan sa ngayon ang mga taong pinahahalagahan niya kahit na maging kapalit nito ay ang pagkitil ng buhay ng iba pang mga individual habang kapwa nga planong unahan na ng pag-atake etong si Faiden bago pa man mapahamak etong walang malay na si Maria. Samantalang sa ibang dako naman ay masisilayan nating patuloy lamang sa pagdispatcha nitong mga kalansay etong si Jinyuk habang pasimpleng inactivate naman nitong si Relisi ang kanyang skill na Step of Slot upang magawang patulugin sana etong binata. Subalit sinalubong naman siya nito ng skill na nihilismo at agad na napawalang bisa ang abilidad nitong leader ng kulto na kapatuluyang bumagsak sa lapag. Hindi nga ito makapaniwala sa mga nangyayari at do'y napagtanto na hindi niya magagawang talunin etong manlalarong nasa kanyang harapan. Wala nga siyang magawa kundi ang panoorin mula sa isang tabi ang mabilis na pagkaubos ng kanyang mga alagad na tinutumbok ang kinaroroonan nitong binata. Gayon din hindi nga raw mababakas sa pagmumukha nito ang kaba sa lahat ng mga nangyayari kahit na binabangga niya ang puwersa ng mga nilalang na nagmula pa sa mas mataas na palapag ng tore at kapwa isang kagaya niyang boss. Napagpasya na nga lamang nitong si Relisi na baguhin ang kanyang approach at taktika at planong paalisin na lamang sa naturang palapag etong nasabing manlalaro. Malakas nga niyang natanong etong si Jinyuk kung hindi daw ba siya nababahala para sa kalagayan ng iba pang mga malalapit sa kanya na kasalukuyang pinupuntirya na nitong mga sentinels at kung kampante ba siyang magagawa nitong madepensahan ng kanyang mga alagad at kaibigan.
Binigyang diin nga rin niya na ang nilalang na nagmula pa sa mas mataas na palapag ng tore ay hindi magagawang talunin ng mahihinang nilalang na naninirahan sa mas mababang palapag. Pakunwari nga niyang suwestyon na mas mainam na tumulong na lamang siya doon kaysa makipaglaban dito nang sa gayon ay magawa niyang mailigtas ang isa sa dalawa niyang basing pinangangasiwaan. Nakangiti naman siyang sinagot nitong ating pangunahing tauhan na huwag nga raw isipin itong leader ng kulto na mananatili lamang siyang walang anumang gagawin o planong inihanda para sa ganitong klase ng mga senaryo. Habang muling ipinapakita na may panibagong mga nilalang na tinatahak ang kinaroroonan nitong mga sentinels na nasa dalawang base niyang pinangangasiwaan. Napahinto nga etong mga arkanghel kasabay ng paglitaw ng dalawang klase ng liwanag. Agad namang nakilala nitong ina ng World Tree etong nilalang na dumating sa base ng mga higante at ito nga ay walang iba kundi ang Diyos na nagmula pa sa mas mataas na palapag ng tore na si Thor. Samantalang sa kinaroroonan naman itong sina Alice ay masisilayan natin etong si Loki na nakangiti silang binati. Paliwanag pa nga ni Jin-Hyuk na ang pinakaayaw nga raw niya sa lahat ay ang pakialaman ng iba ang kanyang pagmamay-ari. Ginamit na nga nitong si Loki ang kanyang skill na Trick of Fate at sabay-sabay na mabilis na idinispatcha ang napakaraming sentinels na naroroon sa harapan ni na Alice na talagang ikinatuwa nito bagamat aniya ay gumamit nga raw etong naturang nilalang ng malaking halaga ng sakripisyo. Tanging makarating lamang sa kanilang kinaroroonan na sinagot naman ni Loki na ginawa nga raw nila ito dahil sa isang kasunduan. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin ang mga sandali noong nag-uusap-usap silang tatlo nitong ating pangunahing tauhan. Doy inilalahad nga nito ang posibilidad na tahakin ng mga nilalang na nagmula pa sa mas mataas na palapag ng tore ang mga base na kanyang pinangangasiwaan. Kaya tiniling nga niya para dito sa dalawang Diyos na naroroon na kung dumating nga ang mga panahong iyon ay maaari daw bang tumulong ang mga ito na protektahan ang kaniyang mga base at kaniyang ipinapangakong muli niya silang tutulungang ma-revive etong si Yggdrasil. Kumilos na nga rin etong si Thor at agad na ginamit ang kanyang napakalakas na kidlat sa katawan habang seryosong isinasaad na kung mayroon nga daw kahit na maliit na posibilidad na muling buhayin etong si Yggdrasil na siyang ina ng World Tree, ang ganito kalit na sakripisyo ay baliwala lamang para sa kanila. Kasabay ng pag-activate ng skill na tinatawag na Thunderclap na siyang agad na tumusta sa mga sentinels na nasa kanyang harapan. Kasalukuyang pinapanood nga nitong binata ang mga nangyayari sa dalawang mas mababang palapag at hinahamak ang madaling pagdidispatcha sa mga ipinagmamayabang na sentinels nitong demonyong si Gantafer mula sa kamay ng dalawang Diyos ng Olympus. Napanganganak lamang etong si Relisi at nasambit sa sarili na hindi pa siya kailanman nakarinig na ang mga nilalang na nasa mas mataas na palapag ng tore ay handang tulungan ang mga manlalaro habang etong ang si Jin-Hyuk ay dahan-dahang lumalapit patungo sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng pagsasaad na kaniya ng araw na idispatcha ang lahat ng mga alagad mayroon itong leader ng kulto at tanging ito na lamang si Relisi ang natitirang mag-isa sa kasalukuyan habang nagpapakita ng isang kakatuwang ngiti na agaran ding nagbago habang hinahabol etong umiiyak na leader ng kulto na patuloy na nagmamakaawa sa kanya. Malakas nga siyang sumisigaw sa kawalan habang pinapanood nitong si Gantafer ang pagmamakaawa na iligtas siya mula sa kamay nitong manlalarong si Jin-Hyuk na nangako pa ngang magtatrabaho siya kahit parang aso, tanging mabuhay lamang at mailigtas siya. Aminado naman etong demonyo na hindi niya inaasahan ang ganitong sorpresa ng nasabing manlalaro na tutulungan nitong dalawang divine beings sa pagprotekta nitong mga base na nasa mas mababang palapag ng tore. Nangihinayang nga siya sa pakinabang nitong si Relisi at naghahanda na ng pagkilos na kanyang isasagawa. Subalit bigla na nga lamang siyang napahinto nung kanyang napunang wala na sa monitor etong dalawa at hindi na uunawaan kung ano na ang nangyayari. Literal na takot na nga etong si Relisi habang nasa isang madilim na lugar. Doy nagsalita naman etong binata na ayaw niyang panoorin sila nitong si Gantafer at nais niyang makausap ito ng pribado. Ipinakita ngang inilabas na nito ang item na Blue Torch at masisilayan ang malademonyong ngiti nitong si Jin-Hyuk, tanda nang may pinaplano na naman itong kakaiba laban kay Relisi na sa ngayon nga ay halos maihina sa tindi ng takot mga master.